Bismillah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasasalamat at pagdakila ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sa pagkakataong ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, insyaAllah ay isasalin natin sa maikling pagsasalin ang khutbah na ating narinig kanina sa masjid. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan niya tayo ng tawfiq at gabay sa araw-araw na ating pamumuhay. At ngayon, insyaAllah ta'ala, ay ang topic, okay, patungkol ito sa isa sa mga katangian na kahabag-habag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katangian na kinahahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay ang tinatawag na as-sidq, o kaya ang pagiging matapat. At mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi niya mismo sa kanyang sarili na siya ay sadiq. Okay? Kabilang siya sa mga matatapat. Okay? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tapat kung siya ay nagbibitaw ang Quran. Okay? Ito ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tapat sa kanyang mga binanggit o kaya o kung ano man yung nakasaad sa banal ng Quran. At yung sidq na to, ang pagiging matapat mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay napakaraming mga talata mula sa Quran at sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tumutukoy sa katangian ito. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyempre siya rin ay nagtataglay ng katangiang sidq, pagiging matapat. Gayon din ang mga sahaba al-jalil radiyallahu anhum, kahabagan nawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang doon sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Okay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ. Sino pa ba ang mas makakatapat sa pagiging matapat ng Allah subhanahu wa ta'ala? Okay? So wala nang hihigit sa katapatan na meron ang Allah subhanahu wa ta'ala. At kanya pang sinabi sa ibang talata, wa inna la sadiqun. Tunay na kami ay mga matatapat. Okay? So mismo Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtataglay ng katangian ito. Gayun din, kabilang din sa kainaman ng sidq, pagiging matapat, ay ang mga anbiya alayhi salatu wassalam, ang mga sugo na Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay nagtataglay din ng katangiang ito. At kabilang din doon sa mga propetang iyon ay si Ibrahim alayhi salatu wassalam. Okay? Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Okay? Si Propeta Ibrahim alayhi salatu wassalam, innahu kana siddiqan nabiyya. Si Propeta Ibrahim alayhi salatu wassalam ay propetang matapat. Okay? Propetang matapat na siya ang propeta, sugo na Allah subhanahu wa ta'ala, na ipinadala sa kanyang kaum para sila ay da'wahan, para sila ay hikayatin tungo sa pagkilala sa nag-iisang Panginoon lamang. Bakit nagtataglay ang mga propeta, ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng katapatan? Para sila ay paniwalaan ng mga kaum nila, ang kanilang nasyon. Dahil kung hindi sila nagtataglay ng katangiang ito, ay hindi sa kanila susunod ang mga tao na sa kanilang pamayanan. Gayon din si Ismail alayhi salatu wassalam na sinabi na Allah, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. At binanggit din na Allah subhanahu wa ta'ala na si Ismail, anak ni Propeta Ibrahim alayhi salatu wassalam, ay propeta tapat. Okay? Siya ay tapat sa kanyang mga sinasabi
tapat kung ano man yung kanyang ipinangako. Okay? Gayon din, siyempre, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinaka-role model natin sa lahat na gawain, lalong-lalo na sa khuluq o sa pag-uugali. Okay? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailanman hindi siya nagsalita ng mula lamang sa kanyang sariling kagustuhan, sa kanyang sariling opinyon, bagkus ang lahat ng kanyang mga binibitawan, ito ay wahyin min Allah. Ito ay nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala, revelasyon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah An-Najm, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayantiq. Ibig sabihin nun, hindi siya nagsasalita na nanggaling lamang sa kanyang sariling kagustuhan. In huwa illa wahyu yuha. Ang mga sinasabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga pinapaabot ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay revelasyon, wahy mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang pinuri ang mga taong sadiqin. Ang mga sadiqin, ang mga taong mga matatapat. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya, na naniniwala sa Allah, ittaqullah, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, wa kunu ma'as sadiqin. At ibilang ninyo ang inyong mga sarili sa mga taong mga matatapat. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaykum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa ma zalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa." Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Alaykum bis-sidq." Ibig sabihin nun, sabi ng Propeta Muhammad, marapat sa inyo, dapat sa isang mananampalataya, sabi niya, ay magkaroon sa utaglayin niya ang pagiging matapat o sidq. Okay? Fa inna sidqa yahdi ila al-birr. Dahil sabi niya, ang taong, ang katapatan, sabi niya, ay naggagabay o naghahatid patungo sa bir. Ang ibig sabihin ng bir ay sa mabuting gawain. Okay? Wa innal birra yahdi ila al-jannah. At ang bir, sabi niya, ang mabuting gawain, sabi niya, ay naghahatid, sabi niya, okay, nagiging dahilan na para tayo ay makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidq. Hanggang sabi niya, ang isang lalaki, sabi niya, isang tao, sabi niya, ay patuloy siyang nagtataglay ng katapatan, sabi niya, hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa. Hanggang sa napapatuloy siya sa kanyang pagiging matapat. Yung kanyang katapatan ay nandoon lagi. Okay? Yuktaba 'inda Allah siddiqa. Ay isusulat doon sa kanya, sa Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ay taong mga kabilang sa mga taong mga matatapat. Ngunit ang kabaliktaran nito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay tinatawag na kadhib o ang pagiging sinungaling. Sinabi ng Propeta Muhammad, wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar, wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allah kadhaba. Okay? Sinabi ng Propeta Muhammad, wa iyyakum wal kadhib. Sabi ng Propeta Muhammad, layuan ninyo, huwag kayong magsinungaling. Sabi ng Propeta Muhammad, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Tunay na, sabi niya, ang kasinungalingan o pagiging sinungaling, sabi niya, ay nagiging dahilan para ang isang tao ay maging fajr. Para ang isang tao ay maging makasalanan. Wa innal fujur. Ang gawaing masama, sabi niya, tao makasalanan, ay ang kanyang patutunguhan ay ang impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag yung tao na iyon ay nagpatuloy sa kanyang kasinungalingan, sa kanyang pagsisinungaling, siya ay isusulat doon sa kabilang buhay sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kabilang siya sa mga taong kadhaba, sa mga taong lubos o higit yung kanilang napakatindi yung kanilang pagsisinungaling. At kabilang sa pinaka
pagsisinungaling na mabigat ay ang pagsisinungaling mo hinggil sa Allah subhanahu wa ta'ala at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag kang magsasalita na wala kang sapat na kaalaman. Ang pinakamabigat na kasalanan o pagsisinungaling ay ang pasinungalingan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, sasabihin mo na ito ay sinabi na Allah, akala Allah, pero hindi naman ito sinabi na Allah. O kaya sasabihin mo na ito ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero hindi naman pala sinabi ng Propeta Muhammad. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, وَمَنْ كَتَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Sabi ng Propeta Muhammad, sino man sabi niya ang magsinungaling, sabi niya sa akin, ibig sabihin pasinungalingan niya ako, magsabi siya ng mga hadith, sabi niya ito ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero hindi sinabi ng Propeta Muhammad, at yun ay sinasadya niya, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Sabi ng Propeta Muhammad, siya mismo ay gumagawa ng kanyang sariling upuan doon sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon sa panahon natin, napakaraming mga muntashirat, maraming mga nakikita natin sa social media na napakaraming mga hadith na naka-post. Ngayon, dahil tayo ay awam, o kaya dahil din sa gusto natin mapakita na tayo ay nag-share ng mga ganito, pero hindi natin alam na yun pala ay pasinungalingan, o kaya yung hadith na yun ay mawdu'. Ibig sabihin ito ay pasinungaling kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Gumagawa sila ng mga hadith ittiba'an li hawaihim. Sila ay gumagawa ng mga hadith para lang masunod yung kanilang mga sariling kagustuhan. Kaya ang payo sa atin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag na huwag agad natin paniwalaan ang mga hadith, maliban na lang kung ito ay ating na-secure. O napatunayan natin na ito nga ay nanggaling kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa panahon natin ngayon, madali na lang gumawa ng mga hadith na pasinungaling kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Gayun din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagsisinungaling walang ibang patutunguhan ito kundi impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang taong parating nagsisinungaling ay mawawalan ng baraka sa kanyang pamumuhay. At tingnan ninyo, ang taong laging matapat sa kanyang mga salita, hindi ba kapag nagsasalita siya sa mga tao, mas pinaniniwalaan siya at mas lumalapit sa kanya yung puso ng mga tao, samantala, ang taong sinungaling, sa tingin natin, magiging malapit ba sa kanya ang mga tao? Hindi, bagkus lalayuan siya. Hindi siya paniniwalaan ng mga tao. Kaya dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ibilang niya tayo sa mga tao, mga matapat sa pamamagitan ng salita at gawa. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.